Shalom sa inyong lahat. Ang Panginoong Diyos na makapangyarihan ay nagsasalita at nananawagan sa lahat ng tao sa buong mundo. Darating ang Diyos at hindi lang siya basta mananahimik. Sa unahan niya'y may apoy na nagngangalit at may bagyong ubod ng lakas sa kanyang paligid. Inihahayag ng kalangitan na ang Diyos ay matuwid dahil siya nga ang Diyos na may karapatang mamuno at humatol. Awit 50 talatang 1, 3 at 6. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Darating ang araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Mga paraan para madaig ang pagkatakot sa paghuhukom ng Diyos. Ang pag-ibig at katarungan ng Diyos. Bago tayo pumulaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 51, 8 at 17. O Panginoon naming Diyos, nanganganlong kami sa iyo. Iligtas mo po kami. Ang Panginoon ay humahatol sa mga bayan. Patulan mo kami, O Panginoon, ayon sa aming katwiran at ayon sa taglay naming katapatan. Ibibigay namin sa Panginoon ang pasalamat na nararapat sa kanyang katwiran at kami aawit ng papuri sa pangalan ng Panginoon ang kataas-taasan. Amen. Pang-anim na leksyon, ang pag-ibig ng Diyos sa katarungan. Ang ating susing talata ay Jeremias 9:24. Kundi ang nagmamapuri ay dito magmapuri na sa kanyang naunawaan at nakikilala ako, na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ng Biblia ay hindi maaaring maging mas kakaiba mula rito sa mga pwersa ng demonyo. Si Yahweh ay ganap na mabuti at ang kanyang karakter ay walang pagbabago. At ito'y dahil lamang sa palagiang kabutihan ng Diyos na maaari tayong magkaroon ng anumang pag-asa ngayon at para sa walang hanggan. Muli ay tatlong paghahati ng leksyon. Una, pag-ibig at katarungan. Ikalawa, ang Diyos ng katarungan. At ikatlo, manghawakang maghigpit sa pag-ibig at katarungan. Doon sa una ay tatalakayin natin ang ganap na katarungan ng Diyos. Sa pangalawa ay tatlo ang tatalakayin. Pawang mabutit matwid, kanyang walang pagbabagong karakter, isang nagsisising Diyos, at dun sa huli ay ang paksa ay ingatan ang kaawaan at katarungan. Yung unang pagkakahati, pag-ibig at katarungan, at unang pagtatalakay, ganap na katarungan ng Diyos. Awit 33:5. Ang katwiran at katarungan ay kanyang iniibig. Puno ng tapat na pag-ibig ng Panginoon ang daigdig.
dalawang magkasamang mga konsepto. Sa buong kasulatan, ang pag-ibig at katarungan ay magkasama. Ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng katarungan at ang tunay na katarungan ay maaaring pamahalaan at ipatupad sa pamamagitan lamang ng pag-ibig. Hindi tayo sanay na isipin na magkasama ang dalawang konseptong ito. Subalit, iyon ay dahil lamang sa ang dalawang ito, ang pag-ibig at katarungan ay naging lubhang pinasama ng sangkatauhan. Pagsasaalang-alang ng Diyos sa katarungan. Ang pag-ibig ng Diyos at ang katwiran ng Diyos ay magkasama. At siya ay buong lalim na isinasaalang-alang na ang katwiran at katarungan ay maisagawa sa sanlibutan ito. Patuloy na tinuligsa ng mga propeta ang lahat ng uri ng kawalang katarungan, kabilang ang di makatarungang mga batas, maling timbangan, makikita yan sa mga palengke, at kawalang katarungan at pang-aapi sa mga dukha at balo at sino mang mahina. Ang katwiran o pagkamatwid ay ang kalidad o katayuan ng pagiging tama sa moral at makatwiran. Yan ang paliwanag tungkol sa kung ano ang katwiran. Ang katwiran ng Diyos ay nangangahulugang siya ay sakdal, banal, at patas sa lahat ng kanyang mga kilos at kapasyahan. Bagaman gumagawa ang mga tao ng maraming kasamaan at kawalan ng katarungan, ang Diyos ang siyang tuloy-tuloy na nagsasagawa ng kagandahang loob, katarungan at katwiran sa daigdig. Jeremias 9:24. Yung mga tapat sa Diyos ay lubhang inaasahan ng hatol ng langit bilang isang napakabuting bagay dahil ito'y nagdadala ng parusa laban sa mga gumagawa ng kasamaan at mapang-api at nagdadala ng katarungan at kaligtasan para sa mga biktima ng kawalang katarungan at pang-aapi. Sa katwid, ang katarungan na ating pinag-uusapan ay hindi naman lahat negatibo. May positibong mukha yan. At yan ay patungkol sa mga naapi. Yan. Tatanggap sila ng katarungan, ibig sabihin. Mga pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. Ang katwiran at katarungan ay ang pundasyon ng pamahalaan ng Diyos. Ang moral na pamahalaan ng pag-ibig ng Diyos ay makatarungan at matwid. Ibang-iba sa tiwaling pamahalaan ng mundong ito na kadalasang nagpapanatili ng kawalang katarungan para sa pansariling pakinabang at personal na kapangyarihan. Sa Diyos, ang awa at katotohanan ay nagtagpo. Ang katwiran at kapayapaan ay naghalikan. Awit 85 Gs. At nilinaw ng Diyos kung ano ang inaasahan natin sa Kanya. Sabi sa Micah 6:8, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang itinakda ng Panginoon para sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Kung may anumang bagay na dapat nating ipahayag sa karakter ng Diyos, ang pag-ibig, ang katarungan at awa
na nagmumula rito ay magiging pinakabuod. Pangalawang pagkakahati, ang Diyos ng katarungan. At ang unang sa tatlong pagtatalakay, pawang mabuti at matuwid. Deuteronomio 32:4. Siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos na tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. Naghahalimbawa sa mga katangian nito. Hindi lamang basta inaangkin ng Diyos na iniibig niya ang katarungan at tinatawagan ng mga taong ibigin at gawin ang katarungan, kundi ang Diyos mismo ay sakdal at walang pag-aalinlangang inihahalimbawa ang mga katangiang ito. Itinuturo ng kasulatan na ang Diyos ay lubos na banal, tapat, matuwid at maibigin. Ang Diyos lamang at laging gumagawa ng kung ano ang maibigin, matuwid at makatarungan. Hinding-hindi siya gumagawa ng anumang mali. Mga deklarasyon ng kasulatan. Ang mga ito at iba pang mga sipi ay nagpapahayag na ang Diyos ay makatwiran at maibigin. Walang kasamaan sa Kanya. Awit 92:15. May hambing din ang awit 25:8 at 129:4. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng mali, nabanggit ito kanina. Tuwing umaga ay Kanyang ipinapakita ang Kanyang katarungan. Siya'y hindi nagkukulang bawat madaling araw, ngunit walang kahihiyan ang di matuwid. Sefanyas 3:5. Pansinin ang direktang pagkakaiba ng karakter ng Diyos na tutol sa mga umiibig sa kawalan ng katarungan. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa lahat. Ninanais ang pinakamabuti para sa lahat. Hindi lang niya alam, kundi yun ang gusto niya para sa lahat. Ibig sabihin. At patuloy na gumagawa upang palitawin ang pinakamabuting kalalabasan para sa lahat ng kasangkot. Isang makatarungang Diyos. Ang Diyos ng Biblia ay isang makatarungang hukom, awit 7:11, at hindi naninirahan ang kasamaan sa Kanya, talatang 4 ng kapitulo 5. Gaya ng itinuturo ng 1 Juan 1:5 na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Sa katunayan, hindi lamang sakdal na mabuti ang Diyos, kundi ayon sa Santiago 1:13, ang Diyos ay hindi natutukso ng masasama. Sa lahat ng ito, ang kabutihan at kaluwalhatian ng Diyos ay hindi mapaghihiwalay. Samantalang marami ang iniidolo ang kapangyarihan, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ngunit ginagamit lamang niya ang kanyang kapangyarihan sa paraang makatarungan at maibigin. Nang hilingin ni Moises sa Diyos na ipakita mo ang iyong kaluwalhatian, tumugon ang Diyos na nagsasabing, aking pararaanin ng lahat kong kabutihan sa harapan mo. Exodo 33:18 at 9. Sa makatwid, ang lahat ng kabutihan ng Diyos ay kanyang kaluwalhatian din naman. Pangalawang pagtatalakay, kanyang walang pagbabagong karakter. Hebreo 6:17-18. Gayon din naman,
sa pagnanais ng Diyos na maipakita sa mga tagapagmana ng pangako na hindi maaaring magbago ang kanyang pasya, pinagtibay niya ito sa pamagitan ng isang sumpa upang sa pamagitan ng dalawang bagay na di mababago, na dito'y hindi maaaring magsinungaling ang Diyos, tayong nagtungo sa kanlungan ay magkakaroon ng higit na katiyakang panghahawakan. At ang pag-asang nakalagay sa harapan natin. Moral na walang pagbabago. Sa Malakyas 3:6, nagdideklara ang Diyos, sapagkat akong Panginoon ay hindi nagbabago. Samantalang may binabasa ang bahaging ito ng talatang ito ng talata at nagpapakahulugang ang Diyos ay hindi nagbabago sa anumang paraan. Ipinapakita ng natitirang bahagi ng talata at ng pinakamalapit na konteksto nito na ang pagiging di nagbabago ng Diyos ay tinitiyak dito ay ang pagiging di nagbabago ng Diyos sa moral. Doon lamang siya hindi nagbabago. May bahagi na siya ay nagbabago. Ngunit pagdating sa kanyang karakter, sa moral na issue, hindi siya magbabago. Ang natitira sa talata ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay maaaring magbago ayon sa relasyon sapagkat nagsasabi ang Diyos. Kaya't kayo o mga anak ni Jacob ay hindi napapahamak, at sa mismong kasunod na talata ay ipinahayag ng Diyos ang kanyang bayan, manunumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. So, kuminsan, nagbabago ang kapasyahan ng Diyos dahilan sa tugon ng tao. Hindi basta siya nagbabago, kundi paano tumutugon ang tao. Isang pabalik-balik na relasyon. Kaya ang Diyos ay pumapasok sa pabalik-balik na relasyon sa kanyang nilalang. Ngunit sa lahat ng gayong pabalik-balik na relasyon at sa lahat ng iba pa, ang karakter ng Diyos ay palagian. Itanda natin yung sirkulo ng pagtalikod ng nakaraang pag-aaral. Ganon, pabalik-balik. Susunod, hindi. Susunod, tatalikod. Ganyan. Ngunit, ang relasyon ng Diyos yun ay ng pabalik-balik. Sa lahat noon ay hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Ito ay pinagtitibay din sa Santiago 1:17 na nagpapahayag na ang lahat ng mabuti at ganap na mga kaloob ay nagmumula sa Diyos, na sa Kanya ay walang pag-iiba. Hindi ang Diyos ang pinagmumula ng kasamaan. Dito at sa ibang lugar, paulit-ulit na itinuturo ng kasulatan na ang karakter ng Diyos ay hindi nagbabago. Sa ibang salita, patuloy na itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay walang pagbabago sa moral. Gayunman, ang Diyos ay maaari at talagang pumapasok sa tunay na relasyon sa kanyang mga nilalang na sa kanila'y tumutugon ang Diyos, ngunit laging may pag-ibig at katarungan. Hinding-hindi nagsisinungaling ang Diyos. Hindi ikinakaila ng Diyos ang kanyang sarili. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling kailanman at ang mga pangako ng Diyos ay hindi masisira. Makakaasa tayo na ang Diyos ng Biblia ay ang parehong Diyos na kay Kristo ay kusang ibinigay ang kanyang sarili
para sa atin sa krus. Siya ay isang Diyos na mapagkakatiwalaan, walang pag-aalangan, at maaari tayong magkaroon ng kumpiyansa sa pag-asa para sa hinaharap. Si Hesus Kristo ay siya ring kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hebreo 13:8. Dalawang tanong. Paano ka matututong magtiwala sa kabutihan ng Diyos kahit na ang mga bagay ay talagang naging lubhang masama sa iyong buhay? No, sa panahon na masyadong negatibo ang buhay, paano ka matututong magtiwala sa Kanya? Kalawang tanong, ano ang nagagawa ng larawan ng Diyos sa krus upang matulungan kang matutong magtiwala sa Kanyang kabutihan? Pag nakita natin ang kilos niya sa krus sa pamagitan ni Kristo Jesus, sa mga panahon ng kabagabagan sa buhay, meron tayong pag-asa na ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos ng pag-ibig at hindi tayo pababayaan. Pangatlong pagtatalakay, isang nagsisising Diyos, bilang 23:19. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng tao na nagsisisi. Sinabi ba niya na hindi niya gagawin, o sinalita ba niya na hindi niya tutuparin? Nagsisisi o nagpapaubaya? Maaari bang magsisi ang Diyos? Kung gayon, ano ang ibig sabihin nito? Yung bang kanyang pagsisisi ay katulad ng pagsisisi ng tao? Tingnan natin. Nakita natin na hindi nagbabago ang karakter ng Diyos. Gayunman, may mga talata sa Biblia na nagsasalita tungkol sa Diyos bilang nagsisisi o nagpapaubaya, kahit man lang sa mga tao. Ang pagsisisi ay nagsasangkot ng pagkilala na ang isa ay may nagawang kamalian. Kaya nga nagsisisi, may maling nagawa. Kung walang maling ginawa o walang kasalanan, ano ang pagsisisihan? Wala. Yan ang matutunan natin sa mga tao, kahit man lang sa mga tao. Ang merong nasa sangkot na pagkilala na siya ay may nagawang kamalian. Kung gayon, paano maaaring ilarawan ng ilang talata sa Biblia na ang Diyos ay nagsisisi? Paano nagsisisi ang Diyos? Meron ba siyang ginawang dapat niyang pagsisihan? Yung masama? Nagkasala ba siya kaya siya nagsisisi? Naglalarawan ng kanyang pagpapaubaya. Sa maraming mga talata, ang Diyos ay nilalarawan bilang nagpapaubaya sa paghatol bilang kanyang tugon sa mga pagsisisi o panalangin ng mga tao. Nangangako ang Diyos na kung tatalikuran ng mga tao ang kanilang kasamaan, tatalikuran din niya ang paghatol na kanyang binalak. No, halimbawa, ang tao ay ang Israel nagkasala. Sasabihin ng Panginoon ay kayo ay tatanggap ng parusa ng aking gagawin sa inyo. Ngayon, pag nagsisi sila, no, ang tugon ng Panginoon ay babawiin niya yung kanyang sinabi na parusa sa kanila. Yun ang pagbabago. Ang pagtalikod ng Diyos mula sa paghatol bilang tugon sa pagsisisi ng tao ay isang karaniwang tema sa buong kasulatan. Nagsisi, edi bawiin mo yung sinabi mong gagawin sa kanila. Ang
malinaw na halimbawa niyan ay ang Ninive. Kaya nga si Jonas ay nagalit. Hindi ba sabi ko sa iyo nung ako'y nasa bayan ko pa, sabi niya, na ikaw ay magbabago ng isip. Ako tuloy napapahiya. Sinabi ko sa kanila na kung hindi kayo magsisisi, ganito ang gagawin ng Diyos sa inyo. Eh nagsisi, hindi niya ginawa. Hindi gaya ng ginagawa ng tao. Ang mga sipi ay tahasang nagpapahayag na ang Diyos ay hindi isang tao, na dapat niyang baguhin ang kanyang isipan. 1 Samuel 15:29. At ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, ni anak ng taong nagsisisi. Sinabi ba niya na hindi niya gagawin o sinalita ba niya na hindi niya tutuparin? Bilang 23:19. Binabasa sa liwanag ng iba pang mga sipi, ang mga talatang ito'y hindi maaaring unawain bilang nangangahulugang ang Diyos ay hindi talaga nagpapaubaya. Kundi sa halip ay ipinararating nila ang katotohanan na siya ay hindi nagpapaubaya o nagsisisi na gaya ng ginagawa ng mga tao. Sa halip, laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako at samantalang babaguhin niya ang kanyang paraan bilang tugon sa pagsisisi ng tao, ginagawa niya ito lagi ayon sa kanyang kabutihan at sa kanyang salita. Ang Diyos ay nagpapaubaya sa paghatol bilang tugon sa pagsisisi ng husto dahil ang kanyang karakter ay mabuti, matuwid, maibigin at maawain. Ano ang kahulugan ng paglarawan ng Biblia ng pagpapaubaya ng Diyos? Yan ang tanong. Isa pang tanong, ano ang ipinahihiwatig nito tungkol sa katatagan ng karakter ng Diyos kasabay ng katotohanan na ang Diyos ay pumapasok sa tunay na bigayang relasyon, giving relationship, na talagang gumagawa ng kaibahan sa Kanya? Pangatlong pagkakahati, manghawakang maigpit sa pag-ibig at katarungan. At ang tatalakayin ay ingatan ang kaawaan at katarungan. Mateo 5:43 hanggang 48. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matwid at sa mga di matwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Sukdulang pagpapahayag ng Diyos. Tuloy-tuloy na itinuturo ng kasulatan na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Deuteronomio 7:9. Ang Kanyang karakter ng kabutihan at pag-ibig
ay sukdulang ipinakita ni Jesus sa krus. Yan yung kanina. Ayon sa mga awit, 100, talatang 5, ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakailanman at ang kanyang katapatan ay sa lahat na salinlahi. Kaya ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. Tanging mabubuting mga kaloob lang ang ibinibigay niya sa kanyang mga anak. Santiago 1:17. Sa katunayan, ipinagkakaloob niya ang mabubuting bagay kahit na sa mga naglalagay ng kanilang sarili bilang kanyang mga kaaway. Ang unang tugon, iniibig natin ang mga kaaway. Inilalarawan ng Matthew 5 ang pag-ibig ng Diyos bilang sakdal na pag-ibig. Ang hindi sakdal na pag-ibig ay ang pag-ibig na umiibig lang sa mga umiibig sa iyo. Ngunit iniibig ng Diyos kahit ang mga napupuot sa Kanya, kahit ang mga naglalagay ng kanilang sarili bilang Kanyang mga kaaway. Ang Kanyang pag-ibig ay lubos, kaya't sakdal. Bagaman ang pag-ibig at awa ng Diyos ay higit na nalalampasan ang anumang mga makatwirang inaasahan, hinding-hindi nito pagiging pangingibabawan o sasalungatin ang katarungan. Sa kabaligtaran, pinagsasama nito ang katarungan at awa. Awit 85 Gs. Gayon din, nagpapayo ang Biblia sa atin. Ingatan mo ang awa at katarungan at maghintay kang palagi sa iyong Diyos. Oseas 12:6. Gaya ng sinasabi sa ipang bersyon, kumakapit ng mahigpit sa pag-ibig at katarungan. Mula yan sa English Standard Version. Ikalawang tugon, luwalhatiin siya. Sa wakas, ang Diyos mismo ang magbibigay ng ganap na katarungan. Ang kanyang matuwid na paghatol ay mahahayag. Roma 2:5. Katapusan, aawit ang mga tinubos, dakila at kamangha-mangha ang iyong mga gawa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Sinong hindi matatakot sa iyo at luluwalhati sa iyong pangalan, O Panginoon? Sapagkat ikaw lamang ang banal. Sapagkat ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo. Sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Apokalipsis 15:3 at 4. Tanong ulit, paano tayo matututong purihin ang Diyos kahit na sa masamang panahon? Parang mahirap ngunit sa mga masasamang karanasan, yun ang panahon na magbigay ng papuri at luwalhati sa Kanya. Sa anong mga paraan na ang iyong buhay mismo ay maaaring maging isang handog ng papuri sa Diyos sa paraang isulong ang katarungan sa iyong nasasaklaw ng impluensya. Pagka tayo mismo ang nagsusulong sa katarungan, ay ang buhay natin ay parang isang samyong handog, mabangong handog sa Panginoon. Huling salita, inakay ni Satanas ang mga tao upang isiping ang Diyos ay isang persona nang ang pangunahing katangian ay mahigit na katarungan, isang marahas na hukom, malupit at mapaghanap na pinagkakautangan. Inilalarawan niya ang manlalalang bilang isang persona na
nagbabatay nagbabantay na may silosong mata upang mabatid ang mga kamalian at pagkakamali ng tao upang pinsalain niya sila ng mga hatol. Ito'y upang alisin itong madilim na anino sa pamagitan ng pagpapahayag sa mundo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na si Jesus ay naparito upang mamuhay sa gitna ng mga tao. Amen at amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang tagapagtanggol ng Ama sa araw ng paghukom, dalangin kong ang kanyang dakilang pag-ibig sa iyo ay tutulungan kang makatayong walang takot sa harapan ng hukom ng sansinuko. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa, at kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.